Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Sa unang pagbasa at maging dito sa ating Ebanghelyo ngayong linggo, sa ika-17 linggo sa karaniwang panahon, sa ika-6 na kabanata, talata 1 hanggang 15 ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, anong masasabi natin? Ang Diyos ay mapaghimala. Yun ang una nating iisipin. Isipin nyo ang 20 piraso ng tinapay para sa 100 katao. 5 piraso ng tinapay na sibada at 2 isda para sa mahigit 5,000, sapagkat ang binanggit lang dito sa Ebanghelyo sa mga lalaki pa lang, more or less, humigit kumulang na 5,000 na ang kalalakihan. Paano pa yung mga babae na nandoon sa patuloy na sumusunod kay Jesus, naghahanap ng kagaanan, kagalingan, kabusugan. Pinakikita dito sa atin at doon sa ating Ebanghelyo, sa napakaraming tao at sa atin ngayon, ang magtiwala lang sa Diyos and everything will work out fine. Magtiwala lang. Yung si Felipe, kahit na po yung halaga ng bibilhin, ang denaryo ng tinapay hindi sasapat. Sabi nung isa, meron lang dito, sabi ni Andres, 5 tinapay na dala ng bata. Isipin nyo, yung binobolunteer pa ng isa sa mga alagad ay yung bata, na may dalang 5 tinapay, 2 isda. Hindi niya napansin, binobolunteer yung bata. Sa palagay nyo kaya, yung ating isip anuhin natin, bulabugin. Wala kayang baon si Andres, Kuya Joel. Si Felipe, wala kayang baon. Yung iba pa, na alagad, at yung napakaraming tao, wala kayang baon sa palagay niyo. Gusto ko lang bulabugin ang ating isipan at kilitiin ang ating damdamin. Mahalaga yung tayo'y magtiwala sa Diyos. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ang magtiwala sa Diyos. Alam niyo, yun ang makakita natin sa mga elderly, tumayo nga po yung ating mga senior citizen, tsaka po mga lolo't lola. Huwag kayong mahiya. Ako nakatayo na po, senior citizen na si Father, O, di ba? Palapakan nyo naman kami. Yung ating mga elderly, and mga lolo't lola, okay. Anong sinasabi ng inyong mga nanay at tatay, yung nandyan ngayon? Bahala ang Diyos. Amen? Amen. Sabihin niyo sa katabi, kapatid, bahala si Lord. Kapatid, bahala si Lord. Meron na bang nagutom? Meron na bang nagutom sa inyo? Yung gutom na gutom? Taas ang kamay. At magwa-one-on-one tayo. Kuya Elmer, nagutom ka na ba sa buong buhay mo? Kuya Raul, Ate Minyang, tawa ka ng tawa dyan. Nagutom na ba tayo? Hindi naman halata, Yung ikay magtiwala sa Diyos ay sapat na sapat, mga kapatid. Kaya napansin nyo dito, gusto ng Panginoon na gagawa siya ng kababalaghan, pero sino ang tutugon? Ang tao.
ang response manggagaling sa atin. Kaya makita nyo yung pinapaalala lagi sa atin, na kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso, ibinahagi. The breaking of bread and the sharing. Nung isang araw, nabanggit ko yan breaking and sharing. Di ba? Mga kapatid, kapag tayo po ay talagang nakakadama ng kalinga at pagmamahal ng Diyos at ng Kanyang mga pagpapala sa atin, walang magugutom. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. God would fill everyone's needs. Lahat ibibigay ng Panginoon. Tayo naman ang ginagamit ng Panginoon Kala mo lang yung kayamanan mo para sa iyo. Excuse me. Hindi para sa iyo lang yan. Sabi ni Saint Irenaeus, isa sa mga fathers of the church, ay nakalaan na yan para sa pangangailangan ng ibang tao. Nakalaan na yan. Hindi sa iyo lahat yan. Kung bakit ba ganito ang bansa, kaya may nagtatanong ng mga netizens, nasaan na ang pondo para sa kaayusan ng lahat at hindi babahain ang Kamaynilaan at mga bahagi ng Bulacan? Nasaan na yung pondo? Ewan ko, kayo alam nyo ba kung nasaan? Hindi nyo alam na? Hindi natin alalaman nasaan ang pondo. Pero napakayaman ng ating bansa. Ay maraming mga politiko, bakit gustong-gusto magpakamatay, maupo lang sa pwesto? Hindi natin alam. Alam mo ba? Bakit marami naghihirap kapag may bagyo at matinding pagbaha? Ang Diyos alam yan lahat. Alam ng Diyos. At alam kong alam nyo rin. Amen? Amen. Bakit maraming nahihirapan? Bakit maraming nagdurusa? Nasa inyo mga binabayad natin sa buwis para yung bansa natin umayos, gumanda. Ang Diyos mapagpala, pero ang Diyos nangangalabit. Kinakalabit tayo ng Diyos sa mga panahon ng kalamidad. Ang konsyensya natin ng marami nang nananagana at nagiging bulag sa pangangailangan ng mga pinangakuan ng paglilingkod ng pagmamahal. Maraming miracles. Araw-araw may miracle, may himala ang Diyos. Sana maghimala naman ang Diyos sa mga dambuhala sa lipunan na nagiging bulag o nagbubulag-bulagan sa pangangailangan ng mga mahihirap. Sa panahon na ito ng nasalanta ng bagyo at pagbaha, nabuksan ang mata natin. Ano na ang nangyari? Sabi ng mga millennials, anyari. Mga kapatid, tingnan natin ang ating mga sarili. Tayo rin ba nagbubulag-bulagan? Tayo rin ba ay bulag sa realidad? Paano katutugon? Bawat isa, ang kasaganaan ng Diyos ay hindi natin mahihigtan. Pero sana tayo rin maging padala ng Diyos sa panahong ito, bukod sa panalangin kung paano tayo tutugon sa mga kapwa nating nangangailangan. Tayo mga dito sa Santa Maria, blessed na blessed. Isang araw ay tinatanong nga ng yung mga nasasakupan ng bikarya natin, ay dalawa lang ang naapektuhan, hindi masyado. Doon sa may Gawing Ilog, dalawang lugar sa Parada, Tumana at
kay Banban, tama? Yun lang naapektuhan doon, mga pamilya, dahil malapit sa ilog. Ha? At sa San Norsagaray, mga 200 katao lang, doon sa parada, mga 600 families, sabi ni Father Arnel. At sabi ni Father Caloy sa Norsagaray, ay mga 192 to 200 families. Swerte pa rin tayong ating bikarya, sabagat napakataas ng ating lugar. No? Hindi tayo nababaha. Pero bukod doon, di ba may mga kapwa din tayo na sa paligid lang natin na nangangailangan. May pagkatok. Mabubulag ba tayo at magbubulag-bulagan? Tingnan natin ang ating mga sarili sa kasaganaan ng Diyos. Amen? Amen. Bakit hindi natin magawang tingnan sila, abutin sila, tunguhin sila? Sabagat ano ang saysay ng masasabi nating kasaganaan ng lahat ng ito mula sa Panginoon kung marami tayong kapwang nakikitang patuloy na nagdurusa. Pagdasal natin ang mga lubhang na apektuhan ng pagbaha sa iba't ibang bayan ng Bulacan, na sa mabababaw na lugar, na madali, araw-gabi ay may baha. Alam niyo, na-assign ako, unang-unang destino ko bilang pura paroko, 1996 hanggang 2001 ay hanggang ngayon naman, sanay na sila sa baha. Doon sa Coastal Parish sa Binwangan, Ubando. Ang nababago lang po doon ang oras ng baha. Umaga, gabi, madaling araw, tanghali. Sanay na po sa baha ang mga tao. Pero makita mo ang kanilang mukha, nakangiti pa rin. At yan ang makikita nyo sa maraming nasalanta ng bagyo at pagbaha. Ito nakaraang mga araw. Nakangiti pa rin. Bakit? Nagtitiwala sa Diyos. Amen? Purihin palapakan natin ng Panginoon. Titiwala sa Diyos. Yun yung trust in God. Yun ang napaka lutang na lutang sa ating mga kababayan. Nakakapagbiro pa, nakakapagtawanan pa, humahalakhak pa sa gitna ng pagdurusa. Pero tayo, magmamasid lang, wala tayong gagawin. Nasaan ang kasaganaan ng Diyos? Sana matagpuan natin sa puso ng bawat isa sa atin. Bukod sa panalangin, yung ating ambag para sa kanila, ayuda para sa kanila, sabagat ang lahat ng meron tayo, hindi atin ito. Hindi lahat sa atin. Dinaan lang ng Panginoong Diyos sa palad natin kung ano meron tayo upang ang makikita natin na kapwa na nangangailangan, maabot natin ang kanilang palad. Yan ang himala na hinihintay ng Diyos sa iyo, sa akin. Amen.